my beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Opo, eto, mabibigla kayo. Oo, sa balitang ito. Grabe, mga kababayan. Pero bago natin umpisahan, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo, ngayon pa lang, maraming salamat na po. At eto na nga, opo, etong tauhan ni Sara Duterte, mga kababayan, bistado. Grabe, binebenta daw po tayo sa ibang lahi. Nako, mga kababayan, alamin po natin. Eto na, mga kababayan. Oo, pasok! Isa umano sa traidor ng mahal nating Pilipinas, itong si Alex Sanglao Dextor o mas kilala bilang si Teo Moreno. Ayan, mga kababayan, Teo Moreno. At saka sino, mga kababayan, ang tunay na pangalan ay Alex Destor. Mga kababayan, tandaan nyo po, si Alex Destor, Teo Moreno ay iisang tao lang po yan na nagtatago sa ibang pangalan. Opo, ha? Ang tunay na pangalan ay Alex Destor. Tauhan po ito ni Sara Duterte na minsan na rin ho na pagsabihan o na chismis o ano pa man tawag ninyo na kumalat na rin sa social media na ito raw po ay ang naghahawak ng mga vlogger ni Sara Duterte. Ako po ha. So pakinggan po natin. Ano ang balita, ate? Pasok! Isa umano siya sa mga trained Chinese spy ng bansa. Grabe, trained spy ng ano? Naku, grabe. Chinese train? Oo. Ito po daw po ay ano tinrain po ng China para excuse me po. Ito daw po mga kababayan ay tinrain po sa China para manira sa sarili nating bansa. Ano po tawag doon mga kababayan? Di traidor. Ano po? Wala na hong pagkakaiba itong mga ito kay Duterte at kay Sara. Di po ba? Yun, traidor sa bansa. Ano pa ba naman ang mamanahin yan? Ano pa ba naman ang susundin yan? Siyempre, kung hindi itong mga amo niya. Pasok! Scriptwriter din umano siya ni Vice President Sara Duterte. Naku, scriptwriter, kaya pala puro palpak yung mga pinagsasabi ni Sara. Kulang na lang palkat niya na sa noo niya para hindi niya na binabasa. Di po ba, mga kababayan, napapansin niyo po ba yung mga speech ni Sara, yung mga mensahe niya habang binabasa? Mga kababayan, oo, kaya naman pala, dahil po napakahirap ding unawain at hindi umaangkop kay Sara yung mga sinasabi niya. Nagets po ninyo, hindi umaangkop kay Sara Duterte yung mga sinasabi niya. Dahil hindi naman pala sa kanya nang gagaling kung hindi sinulat netong si Teo Moreno. Hindi ho galing sa puso niya yung mga binabanggit ni Sara kung hindi sinulat lang ng iba. Maliwanag po yung po yung kaya pala ganun. Kaya pala ganun yung mga makikita natin pag pinapanood natin siya habang nagsasalita sa harap ng kamera. Ay, nako Sara. Kaya naman pala, hindi ka makapagsalita ng ikaw lang mag-isa. Kung hindi, konting-konti lang yung kaya mong sagutin at kaya mong sabihin sa harap ng media. Dahil kailangan may sumulat pa bago ka magsalita. Di po ba, mga kababayan? Ewan ko kung napapansin ninyo. Pero ako kasi, pansin na pansin ko yung itsura ni Sara habang nagsasalita. Mga kababayan, tignan ninyo maigi. Yung mata napakalikot, magbabasa na lang. Bawat litanya, humihinto pa. Tuloy. At the same time, the leader ng mga trolls nila. Ito na pala, leader ng trolls, sinabi na. Mga kababayan, leader pala ng trolls ito, si Teo Moreno. Sige, tuloy. Si Alex Dexter ay from Malaybalay, Bukidnon. Ang kuya umano niya, ang sangkot sa carnapping at ang ikinabubuhay umano ng kanilang pamilya ay ang pagbebenta ng droga at ni-raid na rin umano sila mismo at sinabihan ng mga pulis na planted lamang umano iyon. Grabe mga kababayan, ano? Ang kanilang ikinabubuhay ay mangarnap daw at magbenta daw ng droga. Minsan na itong nasabi ni Meme Pebbles, mga kababayan, na sinagip itong
o kapatid niya ni Sara Duterte. Kita nyo? Sinagip na ho ni Sara Duterte sa pagkaka-raid. Na-raid po yung isang lugar, mga kababayan, o isang bar na kung saan ay bintahan daw po ng illegal na droga at nasangkot nga yung kapatid niya. At to the rescue naman si Sara para maabsuelto siya. Nagets nyo, mga kababayan, ha? Napakaliwanag nun. Kaya naman pala. Siyempre, baka magtampo siya. Di wala ng ghostwriter si Sara. Kita nyo naman, mga kababayan, abogado siya. Pero hindi makapagsalita ng sarili niyang litanya. Kailangan pa talaga isulat ng iba para iparating sa mga taong tatanga-tanga. Pero mga kababayan, sa mga matatalino, sa mga matatalas ang pangunawa, hindi uubra sa atin yan, mga kababayan. Dahil alam natin kung hanggang saan lang kakayanin ni Sara yung mga ganyan. Napakasimple pero hindi masabi ng tuloy-tuloy kasi kailangan muna talaga na maggawa ng mga sulat para imemorya. Pero saka mga kababayan, pansinin nyo, Tagalog na lang, hindi pa na imemorya ni Sara. Patunayan, supporters pa nga umano sila ng mga Duterte at isa umano siya sa miyembro ng KOJC. Kaya naman pala, grabe Sara. Ano ba talaga? Ako na nagtataka na. Ano ba koneksyon mo talaga kay Kibuloy? Bakit hindi mo maiiwan-iwan yan? Kahit sukdulan na nasampa na ng kaso, ng samot-saring kaso, at hindi basta-bastang kaso, karumal-dumal, di ba? Panggagahasa at kung ano-ano pa. Pero bakit hindi mo maiwan siya? Yung pala, membro rin pala itong si Tio ni Kibuloy. Talagang iisang lang sila, mga kababayan, parang iisang sirkulasyon. Sila lang. Tuloy. Magawa umano sila ng grupo sa KOJC as a trolls para suportahan at depensahan ang bawat isa sa social media. Yun, kaya naman pala, ang daming sumasagot sa Facebook ng walang muka at iisa lang ang friends niya. Iisa lang ang friend niya doon. Tingnan ninyo mga kababayan. Nako, yung mga trolls, kukonti lang yung friends ng mga yan. Swerte na kung may 3 pa. Di po ba? Kadalasan isa lang. Kadalasan bagong gawa. Nakalock pa yung profile niya. Ibig sabihin po yan mga kababayan, troll po yan. Trolls yung mga yan. Ang nangyayari po dyan, sa isang tao, malamang 100 account yung hawak-hawak niya. At yun lang po yung ginagawa niya. Nagko-comment lang doon ng kung ano-ano at pare-parehas lang yung comment niya. Yun po yung mga trolls. Yung pala yan. Ikaw pala yan, ha? Ikaw pala yan, Tio, Moreno. Ikaw pala. Sabi dito. Kaya malakas rin umano ang kanyang loob dahil protektado umano siya ng mga politiko. Yun naman pala Siyempre, lalakas talaga loob niyan. Protektado Di ba? Protektado, kaya malakas ang loob. Partikular na ng dating administrasyon. Ito ay base rin sa mga mapagmatyag nating mga kababayan. Yun, sa ating mapagmatyag nating mga kababayan. Tama po yan. So, kita nyo, mga kababayan, maliwanag po na may ganun talaga sila. May troll sila, may troll farm sila, mga kababayan. At ang kanilang ginagawa lang ay manira sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!